Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dahil sa puyat, kahit katanghali ang tapat na, ay nakahilata pa rin si Shania at pati na puwet niya ay humihilik pa rin. Nangangalikik siya sa sobrang lamig ng aircon pero tamad siyang bumangon kaya bumaluktot siya hanggang sa maramdaman niya na may humalik sa pigi niya tapos ay hinila pababa ang nakalilis niya yatang damit. Napangiti siya nang maramdaman niya ang blanket sa kanyang katawan. Salamat nanay. Maya-maya pa ay nabulabog ng masarap niyang tulog nang padabog na namang sumarang pintuan. Agad siyang napaupo, hawak ang dibdib at marahas na napakamot sa ulo sa sobrang pagkadismaya. Diyos ko, naitirik ni Shania mga mata. Sinumpong na naman ang bossing niya. Hindi pala nanay niya humalik at naglagay ng kumot sa kanya. Kung hindi, ang lalaking lasenggo. Parang tanga na talaga. Pahalik-halik pa. Tapos ibabagsak ang pintuan na mga 5 araw pa ay hindi lang kawawang bisagara ang mabungal kung hindi pati nahamba. Napatakbo siya papasok sa banyo nang bigla siyang maduwal. Nangyayari na sa kanya ang lahat ng senyales na nakikita niya noon sa nanay niya pero tanggap naman niya para sa anak niya. Aasahan na rin niya na tataba na siya at magiging bilbilin. Matapos niyang hugasan ng bibig ay inaantok na napahawak siya sa hamba. Pero nakita niya na galing si Rare sa walk-in closet at bihes ang bossing. Hindi ordinaryong bihes na pang-opisina. Nakamaong itong pantalon at polo shirt na dilaw. May suot din itong dilaw na sombrero at saka isinuot ang sunglass. Ngumanga siya pero para hindi siya nito nakikita. Baka naman patay na siya kaya hindi siya nito nakikita. Yuhu! Papansin niya, sabay hawak habang nakayakap sa hamba ng banyo. Pero tumingin lang ito sa kanya. Wala kang permiso na hawakan ang aking phone o kahit nang sa iyong cellphone. Sa uulitin na tumanggap ka ng tawag na hindi ko alam, malilintikan ka sa akin. Sabi nito, pero umalsa ang ines niya. Buisit na to? Para sinagot ko lang ang tawag. Anong masama? Hindi ka na nga nagpasalamat na sinundan kita kagabi at iniligtas kita sa hipo-hipo gang na yon. Masungit ka pa. Angil niya kay Rare. Isinuksok nito ang iPhone sa bulsa. You better did not. Para naman may humihipo na sa akin na iba at hindi na lang ikaw. Nang init ang sulok ng mga mata niya at para nasakta ng kalooban niya sa narinig. Utang na loob pa pala niya na sinundan ito at kasalanan pa niya na sinaway ang babaeng iyon. You and your damn pretty excuses. Are you happy now? Na nalasing ako at mahabang kwentuhan yun ng professor mo? Tila mapang-uyam ang boses nito nang pumihit ito papaharap. Oo, galit na sagot niya. Oo, dahil sabi niya mahal niya ako at hihintayin niya ako makalaya sa impyernong bahay mo. Her voice cracks, but Rare walked out on her with his blank expression. Good luck, mapang-uyam niyang sabi habang nilalaro ang susi ng sasakyan. Naiwan siya nakatanga at maya-maya ay tumulong luha niya. Buwisit na damdamin niya. Bakit bang sensitive niya? Ano namang pakialam niya na may humihipo kay Rare na iba? Ano namang pakialam niya na maglasing ngayon? Dahil lang unfair yata na siya naiiwan na nakabukaka at pinagsasawaan habang ito ay taglay lahat ng kagwapuhan at karisma na mambabae makakapamili ng susunod ng babaeng bibilhin samantalang siya ay hindi alam kung paano sasabihin kay Rodel na gasgas na siya at malala pa ay nagdadalang tao pa. Para tawag lang o baka nabubwisit kasi pinatay niya ang cellphone niyon at hindi na nakatawag ang demonyang atribidang babae na iyon. Nakalabing pinahid niya ang mga luha at saka lumabas ng kwarto. Natanawan niyang papaalis na si Lovely at may mga ibang tao sa ibaba. Marahan siyang bumaba ng hagdan at pinakikinggan ang usapan sa salas. Yes, Rare. Invitation niya ng mga British para sa pagpasok nila at pagpili ng mga pwedeng paglagyan nila ng mga investment.
anang isang babae na formal na nakaskirt at nakacoat. Hawak noon ang isang asul na envelope at mukhang invitation iyon. I am not into social gathering like that. Formal na sagot din ni Rare at nakapamaywang pa. Sayang, kung hindi pa ako aalis, akong sasama sa iyo sa event na yan mamaya. Ani Lovely na humawak sa braso ni Rare. Mamaya? Event? Parang batang naiiyak na naman siya at nagbaba ng tingin. Nagkamali siya ng pagbaba, may bisita pala at hindi na dapat siya bumaba muna. Hindi naman siya bagay na makiharap sa mga ganoong klase ng tao. Bilyonaryo si Rare at siya ay wala kahit na piso. Hindi siya nababagay sa mundo ni Rare. Napapalibutan ito ng mga kumikinang na diamante, samantalang siya ay nabubuhay na isang ordinaryo at mababa. Wala kahit isang ginto na pag-aari. Pumihit siya habang pinipigil ang pag-iyak, pero parang biglang may nag-flash sa likuran niya kaya lumingon siya. Gulat siya nang salubungin siya ng flash ng kamera at kaagad na natakpan ng kamay ang mukha niya. Stop it! Babalasik na saway ni Rare sa lalaking kumukuha sa kanya ng litrato. Don't dare take a picture of her. Oo, kasi hindi ako katulad niya na pwedeng ibandera ang mukha sa magazines at dyaryo. Isa siyang dalaga na nakabilanggo at binayaran ng isang Villa del Rey para sa personal na motibo. Hindi siya nababagay sa mundong ginagalawan nito. Isa siyang kalakal, madumi at walang kwenta. I'm sorry, she's just so really pretty. Sagot naman ng lalaki na may hawak na kamera. Umiti siya kahit paano sa compliment na iyon, pero hindi naman nabawasan ng panliliit. Pero bakit nga ba siya nanliliit na naman? Bakit ikinukumpara niya ang kanyang mundo sa mundo ni Rare? Kahit na nga simpleng pagkuha ng litrato sa kanya, ay ayaw nitong ipagawa kasi lalabas siya sa balita at malilink dito. Sino nga ba naman ang bilyonaryo na gustong maling sa isang basahan at babaeng galing sa club? Give me your goddamn camera! Galit na utos ni Rare sa lalaki na walang nagawa kung hindi ang sumunod naman kahit na yata hindi mapuknat ang tingin sa kanya. Come here, Shan! Nakangiting anyaya sa kanya ni Love na bumitaw sa braso ni Rare at kinuha pa siya sa may hagdan. Ayoko, di naman ako kailangan dyan. Umiling siya pero marahan siyang hinila ni Love. She's Shania, Rare's. Pinakilala siya ni Lovely pero agad niya itong sinaway. Personal alalay, umisi siya at itinago ang lungkot at nararamdamang kababaan. Takang tumingin sa kanya si Lovely habang si Rare ay natigilan sa pagbura ng litrato ni Yayata sa kamera. Assistant? Tanong ng babae na may hawak na sobre at inararo siya ng tingin. Assistant, alalay, chimay, chipipay, muchacha, yaya, ganoon. Kibet balikat niya. Masabuti na iyong pakinggan kaysa sa bayarang babae o hostess, pokpok, Magdalena, kalapating mababa ang lipad o kung ano paman kasi ang mundo ay mapanghusga at kahit na walang alam ang mga tao tungkol sa dahilan ng pagkapit niya sa patalim ay hindi maiiwasan na mandili sa kanya ang tao. Makakaapekto lang siya sa imahe ni Rare. Yumuko siya dahil sumisikip ang dibdib niya. You don't look like a nanny yourself. You're gorgeous, anang lalaki, kaya ngumiti ulit siya. Thank you. Excuse me, aniya na tumalikod na at walang sulyap kay Rare na naglakad papunta sa kusina. Nakita niya nakatayo sa may ref ang yaya-piya niya at nakatingin sa kanya. Humikbi siya at yumakap kaagad ito. Tahan na, miss ko na po si nanay. Gusto ko na pong umuwi, pero iniisip ko si baby. Kung aalis ako, walang kasiguraduhan na mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ng anak ko. Pero habang nandito ako, nararamdaman ko kung gaano ako kaliit kumpara kay Boss Rare. Umiiyak na sumbong niya. Bakit mo nararamdaman iyan? Bakit mo ikinukumpara kayong dalawa? Napakibet balikat siya. Bakit nga ba? Hindi ko po alam. Hindi ko rin po alam. Pero nagising ako ngayon na iyon ang nararamdaman ko. Tahan na, hinawakan ni Pia ang mukha niya at pinahid ang mga luha. Ang ganda-gandang bata, iyakin. Mamaya, iiyak ang baby sa loob ng tiyan mo. Kumain ka na lang at marami akong nilutong pananghalian. Kulang ka pa yata sa tulog. Upo na, upo. Ipinaghila siya nito ng stool kaya marahan naman siyang naupo roon. Maya-maya pa ay sumilip si Lovely sa pinto ng kusina at pumasok.
Agaran iyong yumakap sa kanya sa likuran at inilapag ang isang kahon ng nude makeup at isang kahon ng mga lipsticks na ang nakikita niya ay shades of pink and nude. Bagay ito sa'yo. Don't be afraid to use it. YouTube na lang kung paano maglagay kasi mukhang hindi ka naman naglalagay ng kolorete. You look even more fantastic. Fight girl, keep in touch. I'll miss you. Hinagkan siya nito sa pisngi kaya ngumiti siya. Thank you. Mag-ingat ka. I will. You too. Anito. Tapos ay sayayapian naman nila may iniabot. Pakibigay na lang po kay Jocelyn na palagi naglalaba. Ani pa ni Lovely. Napatingin si Shania sa may pintuan. Nakita niya si Rare na nakatayo sa may tapat ng pintuan at nakatingin sa kusina. Pero hindi niya alam kung siyang tinitingnan. Nakasuot naman kasi ng sunglass kaya paano niya makikita. Pero ramdam niya na sa kanya ito nakatingin kaya parang sinisilaban siya. Kagabi ay nakatulugan na lang niya ang pagbantay dito habang paungol-ungol ito sa sobrang kalasingan at natahimik lang ay nampunasan niya ng maligamgam na tubig. Tapos sigaw pa ang nakuha niyang kapalit at pagsusungit ngayong tanghali. Nakita niyang hawak nitong invitation at mukhang tinanggap nito iyon. Ibig sabihin ay a-attend ito mamayang gabi. Huminga siya ng malalim at iniiwas ang tingin sa binata. Para tuluyang makaiwas ay umalis din siya sa silyang inuukupan niya at siya na mismo ang lumapit sa gatasan pero nakita niya ang isang lata ng Anmum Choco na sa TV lang niya napapanood. Yaya, binili niyo po? Parang sumigla na naman siya bigla. Oh, akong bumili niyan, sagot ni Love. Rare asked me all the foods that you need, from cereals to milk, and Yaya told me na ayaw mo ng gatas, kaya Choco na lang. Pinabilhan siya ng mga kailangan, malamang para sa bata. Tumango siya at tumingin sa pintuan at naroroon na naman nakatayong Kurimaw at sumandal sa hamba. Ewan niya kung sinusundan siya ng tingin. Lumayas na nga siya, sumunod pa naman, tapos mga away. Parang tanga talaga, pairap na tumalikod siya. Love, it's time to go. Sinasayang mong oras ko. Buwisit na tumalikod iyon at mabilis na lumayas. Nagmamadali naman na sumunod si Lovely at kung bakit naman nainggit na naman siya at parang ang dumi ng utak niya na baka mag-hotel pa ang dalawa bago ihatid sa airport ang babaeng doktora ni Rare. Ano namang pakialam mo siya, Naya? Sita niya sa sarili. Sumimangot siya at naaalibadbara na naman. Parang ang gulo-gulo na niya dahil sa pagbubuntis. Ganoon palang epekto noon. Hindi niya alam, basta magulong isip niya at magulong damdamin niya. Yaya, ano pong event na pupuntahan ni Boss Rare? Natutok niya ang bibig nang biglang sumulpot ang lalaki sa pintuan at may bitbit na isang tarheta. Babalik ako pagkatapos ng 1 oras. I'll be back after 1 hour. You'll have your first prenatal check-up and don't be such a headache. Baka lumayas ka ng walang pasabi. Agarang salubong ni Rare. Alam ko na, putol niya sabay irap. Lilintikan mo ko? Oo na, memorize ko na yan. Lumayas ka na dahil sinasayang mo ang oras ko. Ganti naman niya at gagad pa niya sa sinabi nito kay Lovely kaya natawang yayapian nila. Huwag mo ubusin ang pasensya ko, Shania. Bakit? Meron ka ba nun? Inirolyo niya ang mga mata. Damn it! Sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Walang lalabas ng bahay kahit sa gate. Mariin na utos nito. Dinaig pa naman niya ang ginto na nanakawin samantalang fancy naman siya. Marahas siyang lumingon. Ano? At saan lang ako pwede? Sa loob ng gate lang. At dapat payag ako? Hindi mo na naman ako preso. At hindi mo pa nga ako binabayaran ng 500,000. Fine. Mabilis pa sa 4:00 ang sagot nito. Kaya hindi siya halos makapaniwala. But let's be legal. Gusto ko masiguro na hindi mo ko tatakasan para may gamitin ka sa pagpapalaki ng anak natin. I'll notarize it. Tumalikod ito at siya ay napatanga. Siguristang walang hiya. Ano ngayon, Shania? Wala kang kawala? Wala nga. Walang imik na pumasok si Rare sa loob ng bahay matapos na makabalik galing sa airport. Kaya lang ay para nahipnotis mo siya na makita si Shania na nakatalikod. Suot ang isang puting bestida kung saan labas ang mga balikat ng dalaga at ang walang kasing puti at kinis na mga hita. The truth is, he never wanted to look at her whenever he gets mad and jealous.
Naawa siya sa mukha nitong ang bata-bata, pero anong gagawin niya? Literal na para siyang sinasapian ng demonyo kapag nagwawalang inggit at selos niya. Kung alam lang nito kung gaano siya nasasaktan sa tuwing sinasabi niya na aalis na siya dahil naghihintay sa kanya si Professor Pogi. Ngayon lang nangyari sa kanya ang ganoon na parang trap na trap siya sa isang babae at wala ni butas ng karayom para lusutan niya papalabas. Minsan lang siyang natalo sa buhay, noong bugbugin siya at kamuntikang mamatay, at sa oras na mag-cruise ang landas nila na numero 1 kalaban niya noon na si Ramil San Vicente, ipapatikim niya kung sino ang talunan sa kanilang dalawa. Noon, kahit na wala siyang background sa martial arts, walang alam sa firing, walang alam kung paano dedepensahan ang sarili, hindi na siya basta tumitiklop lang. Paano pa ngayon na sa lahat ng bagay ay bihasa na siya? Pero bakit ngayon wala siyang alam kung paano niya kakalabanin ang nararamdaman niya? Lalo niyang tinitiis, lalo naman na gustong kumawala. At ayaw na niya magbayad ng pera kapag nagdiniig sila ni Shania. Pero pera lang ang dahilan kung bakit nananatili sa kanya si Shania. Ang ganda ng gising niya dahil nakasiksik na naman si Shania sa katawan niya kanina, at nang balikan niya matapos ang ilang oras sa gym ay nangangalikik sa lamig kahit tanghali na. Hinalikan pa niya at kinumutan, pero nahagip ng mata niya ang 2 cellphone sa mesa, at nang madiskubre niya ang ilang minutong tawag sa call logs ng basic phone ni Shania galing sa hinayupak na si Rodel, umalsa ang galit niya at ngali-ngali niyang basagin ang lampshade at ang TV. At para makaganti siya ay inimbita niya si Cheche para sa dinner date, at dahil may special event na kailangan niyang daluhan, baka doon na lang niya imbitahan ang babae. Para na siyang loko-loko, hindi na niya alam kung ano pang gagawin. Kung gusto ni Shania ang professor na iyon, susubukan din niya mawala ang kahibangan niya gamit ang ibang babae. At ngayon, wala nang urungan dahil si Cheche ang kadate niya mamayang gabi. Inimbitahan niya ang dalaga. At isa pa, hindi niya i-display si Shania sa mga mata ng ibang lalaki. Kanya lang ito, kahit na gusto nito ay ibang lalaki. Sa loob lang ito ng bahay niya dahil hindi pwede na may aaligid pa at makakakita rito. She's only permitted to go to school and instantly be home after the school hours. Ayaw niya na pagkaguluhan ito ng media. Pumalandra sa mga tabloids ang maganda nitong mukha, at sa huli, may ibang aangkin at may dadagdag pa sa petsyeng listahan ng tao na gusto niyang i-assassinate. And who's number 1? Si Professor Pangit. Let's go, aniya, na kaagad na napalingon sa dalaga at napasandal sa piano dahil sa gulat. Papatayin mo naman ako sa gulat, boss. She inhaled and shook her head. Humakbang ito papalapit at saka inilahad ang palad sa harap niya na para bang may hinihingi. Ano na naman? Kunot noo siya sa ilalim ng suot na sombrero. 500,000. Jesus, mukha ka talagang pera. We'll meet the OB first and then we'll make the documents. Napamaywang tuloy siya at umiiling. Saka hindi lang yon. Gusto ko, nandito si nanay at sina Chang. Doon na nalaglag ang panga niya. Hindi siya sanay nang may maingay sa bahay at si Shania nga lang ay natutulig na ang tenga niya. Kung anong gagawa naman kasi niya na hindi mapakawalan sa kabila ng mga negative attitudes nito. Tapos, magdadagdag na naman siya ng Armalite sa bahay niya. 3 pa, mag-suicide na kaya siya? Humiling ka na sa akin ng kahit ano. Wag lang ang mga taong hindi ko kilala sa pamamahay ko. Matagal na ako nag-iisa, Shania. Hindi ako katulad mo. Kahit kailan, hindi ako magiging katulad mo. Kaya wag mo ako ipare sa'yo. Magkaiba tayo. Tahasang sabi niya na para nagpalitaw na kung anong sakit sa mukha nito. Maya-maya ay tumango ito. Sa bagay, magkaiba nga pala tayo at hindi ka naman pala nakikihalubilo sa mga kauri ko. Nagtataka nga ako kung paano ko natitiis na amuyin at halikan kung galing ako sa lugar na hindi mo iniisip na kayang tirahan ng tao dahil tirahan lang ng mga daga. Paano ka nga naman makikisama sa pamilya ko samantalang bilyonaryo ka nga pala? Her eyes turned hurt and mad. Umalis ito sa harap niya at hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Pera na lang ang hingin mo. Sagot naman niya na kahit ba para na insulto siya sa pasarin ng dalaga ay binaliwala rin niya. Isa pa iyon na hindi niya matanggap. Ang taong nakapaligid sa kanya, ang tingin sa kanya ay mataas, matapang at walang sino mang babae nakakapagsalita at ang iinsulto.
Pera-pera? Oo, marami kang pera. Saka, yun naman ang alam mo, 'di ba? Pera ang nagpapaikot sa buhay ng tao. Bakit? Nabili ba ng pera mo ang kamatayan ng daddy mo? At lahat ng oras mo para sa kanya? How dare you speak to me that way? Umalsa ang boses niya. Marahas itong lumingon matapos nahilahin ang pinto ng kotse. And how dare you speak to me that way too? Hindi lang ikaw ang may karapatan na magsalita, Mr. Villa del Rey. Kahit mayaman ka, may parte rin kami na mahihirap sa mundong ito. Hindi nga lang dapat tayo magkasama ngayon dahil gabi ka at araw ako. Alam mo kung anong mahirap sa'yo? Pakiramdam mo, mag-isa ka. Kasi ayaw mo naman na lumalapit sa iba. At sa tuwing may lumalapit naman sa'yo, inilalayo mong sarili mo. It's your choice. So don't give me a shit that you are different. It's your choice to be different. At kapag lumabas ng anak natin, unang-una ko ituturo sa kanya ay makipagkapwa-tao. Dahil ang totoo makakarami niya sa buhay, hindi mabibili na kwarta mo. Ines na pumasok ito sa loob ng kotse at padabog na isinara ang pinto. Napabuntong hininga si Rare. Hindi niya inasahan na may isang tao na maglalakas ng loob na pagsalitaan siya ng ganoon. Ang lakas talaga ng loob at kung bakit sa kabila ng inis niya ay mas lalo lang siyang humahanga sa katangian nito na hindi nagpapatalo. Kahit si Lovely na medyo malapit sa kanya ay hindi kaya magsalita ng ganoon. Lahat ng babae na dumaan sa buhay niya kapag sinigawan niya ay tumitiklop at nagmamakaawan huwag niyang iwan. Ang Shania na ito ay mukhang pera pero naman ayaw sa kanya. Sinisigawan na siya, ipinagtutulakan pa. I look back and noticed his yaya Pia. Ano na naman? Ines na baling niya sa matanda. Baby Armalite number 2? Magpapapasyon ka rin o kaya homily? Insulto niya at irap ang nukuhan niyang sagot galing sa matanda. Ayan ang napapala ng mga masusungit na kagaya mo. Sasabihin ko lang sa iyo na suso ang gustong ulam mamaya ng preso mo. Nalukot ang noon niya. Suso? Anong suso? Kuhol? Snail? Jesus, lalasunin ba niyang anak namin? At saang parte ng impero naman ako kukuha nun? Ines na para hinalukay ang buong kamalayan niya. He's panicking inside. Ayaw niyang ibigay ang hinihingi ni Shania pero parang gusto naman niyang baliktarin ang buong Milky Way para makakuha ng suso. Aba malay mo kung saan. Ikaw naman ang bumuntes. E di ikaw ang maghanap. Ikaw ang ama. Panindigan mo. Hindi kuhol. Iyong nakukuha sa ilog na mahahaba at pinipitpit ang puwet para mahigop kapag luto na. Imporma pa ni Pia pero tuluyan siya nadismaya. Holy Christ! Dismayadong sagot niya. He had never seen such creature like that before. Saang ilog? Takang tanong niya ulit sa matanda. Sa Marikina River? Ang dumi-dumi roon. Bumuga na siya ng hangin para makontrol ang pagkapwisit. Baka matapos man lang ang pagbubuntis sa Shania, patay na siya sa konsumisyon. Pwisit? Hindi roon. Basta tanungin mo. Nakalimutan ko kung nasaan. Tumalikod na si Pia. Paano ko tatanungin? Galit nga. Parang barelang bibig. Daldal ng daldal. Paanong sungit mo naman? Ang daldal mo na rin ngayon. Di mo ba napapansin? Iyon lang tumabil ka nga. Ang sama naman ng mga lumalabas sa bunganga mo. Ang ganda ng labi mo. Ang ganda ng ngipin mo. Ang mga salita naman ay halos makamatay ng tao. Hay, ewan Rare Cedric. Oo na yaya, tumahimik ka na nga. Nilayasan niya ang matanda ng walang paalam. Bastos ka talagang bata. Hala, humanap ka ng kuhol at kapag hindi bungal ang magiging anak mo. Bulong pa noon pero hindi niya pinansin. Saya ko dun ha. Nagugulong mundo ni Rare mga kafelisidad. Laki ng problema. Kasi naman, mahal na niya si Shania. Pero ayaw pang umamin. Mukhang madami pang nakakatuwang eksenang kwentong tuwa. Kaya naman, abangan!